Mapagpalang hapon ng hapon. Hapon na hapon. Sabado ng hapon pala. Dito po tayo sa Marala, sa may building, Barangay 1 to 8, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila, kay Tatay Hogos. Ito sila. Para magsagawa tayo ng home Bible study. Ito yaram ng aming home Bible study rito. Kaya kahit umuulan, tuloy tayo kasi ulan lang naman yan eh. Kaya hindi maaaring hindi tayo maggawa ng Bible study. Kasi schedule po yan. Unless na ang bagyo talaga ay dito nakasentro. Pero ang bagyo naman na si Karing, ay Krising, nandun na si Ilocos. Yung dito sa tinatama sa Manila, ika nga pagka ano yan, tilamsik lang naman yan ang tawag dyan. Kasi nga po, pag umikot yung bagyo, natural, may tilamsik yan. At itong nangyayari sa yan. Yan. Kasi malayo na po, nasa Ilocos na po yung bagyo, ano? Kaya, mag-ingat tayo. Pag kami mga bagyo, una, ang laging dasal sa Panginoon Diyos. Yan ang pinaka-the best. Ang manalangin. Kasi po, yung mga nangyayari ngayon sa atin, may dumadaan na mga bagyo, talagang bagyuhin na po ang bansang Pilipinas kasi po nasa Pacific po yan. At ang mga bagyo dyan po nabubuo sa Pacific. Kumbaga, katabi lang natin siya. Kaya malaking bagay po kung hindi papasok sa Pilipinas o kung pumasok man, sana laging mahina. Pero kailangan talaga natin ng mga yan sapagkat yung mga dam, hindi po magkakaroon ng tubig yan kung walang tubig ulan. Ano? Tandaan nyo, yung iba pagka bumabagyo na, para bang napakasama na sa kanila. Ano? Hindi po. Kailangan natin ng ulan. Bigay ng Diyos para yung mga dam malagyan ng tubig na pinagkukunan naman ng tao. Saka yung mga laman na didiligan, isipin nyo po, yung kahano kalawak ang lupain nyo, didiligan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ulan. Kung kayo lang magdidilig, mapapagod kayo, pero ang Diyos wala pong pagod. Sige, tayo po muna ay awit. Kay buti-buti mo, Panginoon, ay meron po kami ko para hindi po tayo mahirapan kumanta, no? Awitin natin. Kay buti-buti mo. 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa aming nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa aming nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng mabuting balita sa oras po ito. Sa ngalan ni Jesus.
Amen and amen. Okay? Kapagpalang hapon ng Sabado po, tayo magsisimula na sa ating paghaharal ng mabuting balita o salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano? Lagi pong nasa Biblia ang ating pinapaksa kasi po napakahalaga po niyan. No? Ika nga, kung merong mahalaga sa inyong buhay, wala na pong iba ang pinakamahalaga kundi yung salita ng Diyos. Okay? Tandaan natin yung nakasulat sa Biblia. Yan lang po, hindi po tayo lalabis, hindi tayo sosobra, hindi natin dadagdagan kasi mapanganib po yan. Pag ang Biblia po ay dadagdagan pa natin. Ang Biblia po ay kumpleto. Hindi na natin dapat dagdagan o bawasan. Ano? Sige. Dito sa kasulatan, dito sa sulat ni Juan, chapter 21. No? Verse 1 verse ay chapter 21 verse 24 and 25 ang ating pong babasahin para dito po natin kukunin ang ating pag-aaralan. Ano po? Yan. Tatayogos, kung makita nyo po, pwede nyo pong basahin yan. Yung chapter 21 ng 1 o 1 chapter 21 verse 24 and 25. Ayan, babasahin po ni Tatay Yogos 1 chapter 21 verse 24 and 25. Siya ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat sa mga bagay ito at alam namin totoo ang kanyang pahayag. 25. At marami pang ginawa ni Jesus at kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi makakaya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Amen. Maliwanag po ang sulat ni Juan. Ano po sabi niya? Marami pa. Kanya lang hindi po sinulat. Kung susulat pala yun, mabuong daigdig, mapupuno. E paano yung tao? E di wala. O sige po. Ayan. Pero meron nasulat. Merong nasulat. Itong nasulat na ito pong ating pakikinggan. At itong ang gagawin nating batayan ng ating pananampalataya sa ating buhay. O Tatay Yogos 1 chapter 20. Basahin mo sa sa 30 and 31. Yan. 13. 30. 1 chapter 20, 30. 31. Yan. Tingnan naman natin ang sulat ni Juan dito. Ito po. Tingnan naman natin ang sulat niya dyan. Kasi sabi niya, kung susulatin di ba doon sa verse 25 kanina, hindi magkakasya sa buong daigdig. Oh. Sa lulugaran tao. Kaya, ito na lang nasulat. No, ito na lang nasulat. Ang babasahin ni Tatay Yogos. Ayan. Nakita mo na, Tatay Yogos? Opo. Ito, Basahin na po. basahin niyo po. Marami pang iba
mga himalang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang yun ay makaroon kayo ng buhay na mabagitan niya. Ayan. Maliwanag po, ano? May nasulat. Itong nasulat na ito yung gagawin nating padron ng ating pananampalataya. Kung ano nakasulat, hindi na po natin babaguhin pa. Tandaan nyo, wag na pong babaguhin pa. Oh, nakasulat na, ba't kailangan pang baguhin? Iba sabihin, kulang yan. Parang ganon, di ba? Hindi po. Yung nakasulat, tama na po yan. No, tama na. Sabi naman ni Pablo, sa unang Korinto, Tatay Ogos, chapter 4, verse 6. Yan, basahin niyo po. Ano naman ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa kasulatan? No. Siyempre kailangan kinukuha natin yung mga talata. Yung nasulat, anong sabi? Pinakilala na si Jesus ang Mesiyas. Ibig sabihin, tagapagligtas. Mesiyas, Kristo, tagapagligtas. Ano? Ngayon, yung kasulatan naman, ano sinasabi naman ni Pablo tungkol sa kasulatan? Tingnan natin ang unang Korinto 4:6. Babasahin ni Tatay Ogos, ano? Rin ng Panginoon, ano? Tatandaan po natin, napakahalaga po ang Bible study. Sangkap ito ng buhay natin. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoon, hindi po nawala ang Bible study. Ginagawa na po nila sa kanilang panahon niya, araw-araw. Kaya wala pong problema kung tayo man ay nagbabasa ng kasulatan. Okay? Kita mo na, Tatay Ogos? Opo. Dali, Tatay Ogos. Ayan. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapag-kinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihan. Huwag lalampas sa nasusulat at huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang amatin ang iba. Yan. O, anong sabi ni Pablo? Huwag tayong lalampas, kaibigan. Pag nakasulat na, tama na. Sapat na po yan. Kasi may babala dyan eh. May babala. Ibig sabihin, pag ginalaw mo pa yan, lalabas marunong ka pa sa Diyos. O marunong ka pa sa mga apostol ng Panginoon na sumulat. Hindi po. O, Tatay Ogos, Pahayag, chapter 22.
verse 18 and 19. Ano po? 22. O, pahayag, chapter 22, verse 18 and 19. Ito yung babala. O, 22. opo. Chapter 22, verse 18, 19. Dalawa lang po. Opo yan. Ito yung babala. Kasi po, kaya mabuti mayroong ganito sulat eh. Eh bakit? Eh siguro sa panahon po nila, nakita na nila, mayroong mga nagbabahagi rin ng salita ng Diyos na sumusobra sa natutunan ng mga apostol. Tandaan nyo, ang mga apostol, ang mga lingkod ng Panginoon Diyos, yung nasulat, sila po yung mga pinagkatiwalahan niya upang may pahayag ang kanyang aral. Sige, siya ang ating susundin. Basahin po. O, sige, tatayo ko. Kung nakita mo na, Oo, lagi po. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino man makarinig sa mga propesya na sa aklat na ito. Sa sino man magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos at sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino man mag-alis ang anuman sa mga salita ng aklat ng propesyang ito ay aalisin ng Diyos ang karapatan makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binanggit dito. amen. O, babala yan. Nagbababala si Juan. O, ano sabi niya? Nagbababala. O, binasa lang natin eh. O, ano nakalagay? Sino mang magdagdag. O, kaya sabi ko po, nakasulat na huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo na rin bawasan. Yan problema, yung iba, dagdag bawas. Para kumilik lang pala yan eh. Sa kumilik, sabi nila, dagdag bawas. Yung maraming boto na panalo na, babawasan ang kanyang boto at yung ilalagay doon sa isang kandidato na mahina pero gustong manalo. Tinatransfer yung boto only in the Philippines. O nangyayari po yan dito sa Pilipinas. Ito, yung na nakarami, konting aligas kasi about party list. Yung daw sobrang party list, napunta kay party list na ganito, ililipat sa ibang party list. Hindi po ba? Sa Biblia man, meron pong babala. Hindi mo na po pwedeng dagdagan, wag mo na rin pwedeng wag dagdagan, wag bawasan. Sige. Yan. Yung nakasulat. Kaya nga sabi ni Pablo, wag na tayong higit pa. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, paniwalaan na lang natin. Ako lagi ko sinasabi yan. Kung ano yung nakalagay, maniwala ka na lang. Ba't kailangan mo papakialaman? Pag pinakialaman mo yan, lalabas mas magaling ka pa sa mga sumulat yan. Oh. Wag na natin pakialaman. Halimbawa, sabi nila, si Jesus ba tunay na Diyos? Maniwala kayo. May talata eh. O sige, tatayo ko. Sa unang Juan. Ito. Unang Juan chapter 5 verse 20.
Isa sa mga kinu-question ng mga reliyon yan. Si Jesus ba tunay na Diyos? Yung nga lang sabihin mo si Jesus ay Diyos, kinu-question na nila eh. Yung sabihin mo pa tunay na Diyos, mas lalo nilang questioning yun. Wag na. 20. Kapitulo Opo. 5. Unang 1, chapter 5, verse 20. Tignan natin ang sinabi ni Juan. Kung tunay na Diyos ba si Jesus? Oh. Kung di sila maniwala, gayahin mo sila. Nakasulat na nga sa Biblia, di ka pa maniwala. Tapos gumagamit ka naman ng Biblia. Di magpagawa kayo ng sarili niyong Biblia. Huwag nyo nang ilagay ito. Para meron kayong batay sa inyong sariling gawang Biblia. Kaya, alam niyo po, kaya tayo gumagamit ng Biblia para po matiyak natin kung tama ang ating pagsunod. Okay? Kita mo na ba, Tatay Ogos? Unang 1, chapter 5, verse 20. Kita, Sige po, babasahin po. Opo. Ang nalaman at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan siya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos na sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Bawa, yan nakalagay niyan. Napakaliwanag. Tinawag si Jesus na tunay na Diyos. Di pa ba kayo naniniwala dyan? Yung iba dyan, nililikot pa yan. Binabago nila. Wag. Kasi hindi sila naniniwala si Jesus ay tunay na Diyos. Yung lang sabihin mo si Jesus ay Diyos, nagagalit sila eh. Kinu-question nila eh. Yung pa sabihin mo si Jesus tunay na Diyos, aba, mas lalo silang hindi makapaniwala. Kaya ang ginagawa nila, pag binabasa nila yan, pinuputol nila, hinihinto nila sa gitna, gumagawa sila ngayong sarili nilang paliwanag. Paliwanag na, napakaliwanag na nga eh. Gagawa ka pa sarili mong paliwanag. Sino tinutukoy niya na pa rito? Si Jesus. Wala na. Yun lang nakalagay eh. At nagbigay ng unawa. Salamat sa Diyos. Nagbibigay siya ng tamang unawa. Yung mga kumukontra, walang unawa yun. Kasi kontrabida sila eh. Kung may unawa yun, di sana kasangayon natin sila. Dahil hindi sila nakakaunawa, kontra sila sa aral ng Biblia. Hindi tayo ang kinakalaban. Ang kinakalaban po nila yung aral na kasulat sa Biblia. Kaya sabi ni Juan, huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Nasabi ni Pablo, huwag kayong lalampas sa nakasulat. Anong sabi ni Juan? Kaya nasulat ito. Yung nasulat. Nakasulat na nga po, ginugulo niyo pa eh. Pati utak niyo, ginugulo niyo. Pati kapwa niyo, pamilya niyo, ginugulo niyo. Anong ibig sabihin? Di magugulo kayo. Para huwag kayo magkagulo, gumawa kayo ng sarili niyong Biblia. Yung gusto niyong ilagay doon, yun ipalagay ninyo. At kayo magbobolahan na lang kayo. Hindi, kunwari gumagamit kayo ng Biblia, pinapakita nyo, ayaw sa Biblia. Kung ano nakalagay, tunay na Diyos, ay di yan. Hindi ba kayo kanyan? Hindi raw tama yan. O sinong tama? Kayo? Sabi nga sa Biblia, walang matuwid kahit isa eh. Nagmamatwid pa kayo, pero wala. Sayang lang. Ulpang uli. Walang matwid, ang sabi ni Pablo. Hindi po ba? Tapos magmamatwid kayo. Di kalaban nyo na si Pablo.
O, sige, tingnan nga natin yung sinabi ni Pablo. Walang matwid kahit isa. O, dito sa Teogos. Panguli. Roma chapter 3 verse 10. Yan. Sinabi na nga niyang walang matwid eh. Gusto niyo matwid kayo. Wag, nakasulat na. Huwag niyo nang baguhin. Maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Tapos sasabihin niyo, batayan ng inyong pananampalataya, nakasulat sa Biblia. Nakasulat na ka, binabago niyo pa eh. Di ba ganun kayo? Wala. Pag ganyan ang inyong pananampalataya, sayang. Sabi nga ni S.K. Udas, buti pang hindi ka na pinanganak utas. Kontrabida ka lang sa kanya. Okay, nakita mo Tatay Ogos? Unang Roma chapter 3 verse 10. Panghuli po natin talatayan bago tayo mananalangin. Ayon nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Ayan. Walang matwid. Huwag na kayo magmamatwid, kaibigan. Walang isa, kahit isa. Wag. Bakit may nakasulat? Pasalamat eh, may nakasulat eh. Huwag nyo nang baguhin. Para wag na lang po. Maguluhan ang inyong hutak. Maliwanag po nakasulat ha. Wala tayong binago. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin pagdating sa haral. Kung ano na po yung nakasulat, hindi na namin dapat baguhin pa. Sapagkat yun ay maigpit na pinagbabala ni Juan. Salamat po, Panginoon Diyos. Binusog mo kami sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, awit tayo. Diyos ay pag-ibig. Pre, Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang tumago sa bawat pusong raw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin, na may Diyos tayo nagmamahal. mahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong paghibig sa amin na inihandog mo, Panginoon Diyos. Kami po'y mga taong masasama. Kami wala pong kahulugan, halaga. Dahil sa iyong paghibig, kami po ay minahal mo at nakabahagi kami sa pangako sa iyong kaharian. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. Amen. Pero pa isang palang ikan natin na
So hanggang dito na lamang po ang ating video, dito po sa Barangay 128 Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Like, and share. God bless us all po. Bye-bye.